In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila ay nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Hebreo chapter 10 at sa pagunita kay Santo Tomas de Aquino, pari at pantas ng simbahan. Ang Ebanghelyo ngayong araw ay nagtuturo sa atin ng tunay na kahulugan ng pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos. Hindi ito nakabatay sa dugo o pagkakamag-anak, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang sinumang sumusunod sa kanyang utos ay nagiging bahagi ng kanyang espiritual na pamilya. Mga halimbawa sa panahon ngayon. Una, pagmamalasakit sa kapwa. Sa kabila ng modernong pamumuhay, maraming tao ang nanatiling nagdurusa sa kahirapan, kawalan ng tirahan o pagkakahiwalay sa lipunan. Ang pagtulong sa kanila tulad ng ginagawa ng mga misyonero ay isang paraan ng pagtupad sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, pag-iwas sa fake news. Sa panahon ng teknolohiya, ang maling impormasyon ay laganap. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nangangahulugang pag-iwas sa pagpapakalat ng kasinungalingan at pagtataguyod ng katotohanan. Pangatlo, pagtuturo ng tamang pananampalataya. Tulad ng ginawa natin ngayon dito sa social media, halimbawa sa ating mga group chat, ang pagbabahagi ng tamang kaalaman sa pananampalataya ay isang halimbawa ng pagsunod sa Diyos, sa pagtulong sa iba na makilala siya. Pang-apat, pagpapahalaga sa likas na yaman. Sa gitna ng mga isyong pangkalikasan tulad ng deforestation at climate change, ang tamang pangangalaga sa kalikasan ay isang anyo ng pagsunod sa kalooban ng Diyos bilang tagapamahala ng kanyang nilikha. Baguhin natin ang ating mga pagkakamali. Una, pagkilala sa ating kasalanan. Ang unang hakbang ay ang pagtanggap na tayo'y nagkasala. Tulad ng pagtuturo ni Santo Tomas de Aquino na ang karunungan ay nagmumula sa kababaang loob. Pangalawa, pagdarasal. Ang panalangin ay mahalaga upang hingin ang gabay ng Diyos
at biyaya na nagpapapatawad. Pangatlo, pagbabagong loob. Sikapin nating maging mas mabuti sa ating mga gawain sa araw-araw, tulad ng pagiging mas maunawain, magpakumbaba at magpatawad. Panglima, pakikilahok sa sakramento. Ang pagkumpisal at pakikiisa sa Eukaristiya ay nagbibigay lakas upang magpatuloy sa buhay ng kabanalan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, turuan mo kaming sundin ang iyong kalooban sa bawat sandali ng aming buhay. Tulungan mo kaming makakita ng iyong mukha sa aming kapwa at magpursige na maging mabuting anak mo. Gabayan mo kami na baguhin ang aming mga pagkakamali at maging ilaw ng pag-asa sa aming komunidad. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa San Marcos, chapter 3. Ang ebanghelyo ng araw na ito ay nagtuturo ng espiritual na kahulugan ng pagiging pamilya ng Diyos. Sa Hebreo chapter 10, ang sakripisyo ni Jesus ay nagtuturo ng kaganapan ng kanyang pagmamahal at pagsunod sa Ama. Mga sulat ni Santo Tomas de Aquino tungkol sa karunungan at pagpapakumbaba bilang daan sa kabanalan. Dokumento ng Simbahang Katolika, ang Laudato Si ni Papa Francisco para sa pangangalaga sa kalikasan at pakikiisa sa mundo. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!